Shalom. Shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng Sabado sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga katolikong simbahan sa buong daigdig. At pinagninilayan natin ito at paminsan-minsan ay tinatalakay natin from time to time ang ating pananampalatayang Katoliko at sumasagot din tayo sa mga katanungan base sa kakayanan natin kung ano yung kaya natin sagutin. At sa araw na ito, inaangkin natin ang sinasabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Tinatawag din natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat alam naman natin, though napakalawak nitong platform ng TikTok at maraming malawak ang nararating, yet hindi rin natin na-expect na maraming makikinig sa atin. Pero bagaman ganun ay patuloy natin ginagawa ito sapagkat sinasabi din sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4, yung sabi na preach the word of God, be persistent whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. Yan, kaya ginagawa natin to bagamat ganun na hindi naman natin ma-assure na maraming makikinig sa atin, mga kapatid. So, the gospel of today of the Lord is taken from the gospel according to Saint Luke, chapter 18, verses 9 to 14. Glory to you, Lord. (18, 9 to 14). Okay. He then addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. "O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week and I pay tithes on my whole income." But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, "O God, be merciful to me, a sinner." I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. Okay, so isang pinagpalang araw muli sa ating mga kapatid. At ang Ebanghelyo ngayon ay sinaysay ng Panginoon yung dalawang klase ng tao na nanalangin. Ang isang Pariseo, kung saan isinaysay niya sa kanyang pananalangin ay he is very proud of himself na sinaysay niya yung lahat ng mga kabutihang ginagawa niya. At kinumpara niya pa ang kanyang sarili doon sa tax collector na andun din sa lugar na hindi makatingala sa langit bagkus ay dinadagukan lamang ang kanyang dibdib. At inaamin niya yung kanyang pagkakasala. So, sabi ng Panginoon na mas kinalugdan ang
ang ginawang pananalangin ng tax collector na kinoconsidered na public sinner, kaysa doon sa Pariseo na self-righteous. Kasi itong Pariseo na ito, alam yung batas, maraming alam. At sabi niya, nag-aayuno siya. Nagbibigay siya ng ikapo na sinusunod niya yung Ten Commandments. Pero itinaas niya yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, pagdating sa later part ng Ebanghelyo na binasa natin, ang sabi rito, verse 6, sabi niya, sa verse 13 at saka 14, sabi, but when the tax collector stood up at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, "O God, be merciful to me, a sinner." So, ang ginawa ng tax collector, ibig sabihin, kinikilala niya yung pagkakasala niya, the fact na hindi siya makalapit doon sa altar. Sa malayo siya, nananalangin. At ang kanyang pananalangin ay ang pag-amin niya ng kanyang pagiging makasalanan. At dinadagukan niya yung kanyang dibdib na sinasabi na, "O God, be merciful to me, a sinner." So kinikilala niya yung kanyang pagkakasala. So, then sa verse 14, "I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted." So itong nauna na para sa iyo na nalangin ay ipinagmapuri niya sa harapan ng Diyos yung kanyang ginawa. Di ba? May nakalagay sa banal na kasulatan, sabi ni St. Paul, kung meron man tayong ipagmapuri, ang ating ipagmapuri ay ang Diyos. Not ourselves. Di ba, mga kapatid? Kasi yung ating ginagawa, hindi naman natin magawa kung hindi dahilan sa Diyos. So therefore, ang dapat nating magpagmapuri ay ang Diyos. Di ba? Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Everything. Kaya nga may itong famous ito na quote or kasabihan ng Knights Templar. Pero, ayun sinasabi na doon sa Psalm 115 verse 1. Sabi niya, "Not to us, Lord, not to us, but to you alone the glory for your love and great mercy." Non nobis Domini, non nobis Domini. Yan yung parang saying ng mga Knights Templar na sana yan din yung magiging natin, yung prayer natin every time na may ma-accomplish tayo na bagay, ay sasabihin natin na, "Not to us, Lord, not to us. The honor must be yours." Di ba? Kasi hindi naman natin magawa yung mga bagay na magawa, yung mga bagay na ginagawa natin kung wala ang tulong at grasya ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Pwedeng, if ever, na magawa natin yung bagay na ginagawa natin, pero the end result ay ang Diyos pa rin. So dapat i-recognize natin na not to us, Lord, not to us. Hindi natin gayahin yung ginawa nung Pariseo na pagmamataas ng kanyang sarili. Di ba? I-compare niya pa yung sarili niya. At makita natin yung gesture nung makasalanan tax collector. Actually, sa tax collector sa panahon ng Panginoon Kristo, sa panahong yaon, ang mga tax collector ay considered as public sinner. So ang ginawa niya, malayo siya, hindi siya makalapit. Ang ginawa niya lang, dinadakukan niya yung kanyang dibdib. "Have mercy on me, God, a sinner." That is why, di ba? Ginagawa rin natin yan sa simbahan, sa Catholic Church. Di ba? Yung pagdating dun sa I confess.
I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned through my fault, through my most grievous fault. Di ba? Dinadasal natin, dinadagukan natin yung ating mga sarili bilang tanda ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. So, ang lesson dito sa Ebanghelyo ngayon is about humility, mga kapatid. Humility, kababaang loob. Diba? Para kung gusto nating kalugdan ng Panginoon, we must be humble. We must hindi hambog, no? We must be humble, not humbled before the Lord. Kaya nga may mga Bible passages na sinasabi doon sa Zechariah chapter 4 verse 6, sabi niya, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Yung sinasabi ng Zechariah na magagawa natin ang katagumpayan sa tulong lamang ng Diyos. Kaya nga kung bawalikan din natin yung kwento di ba naalala niyo yung kwento ni Gideon? Ang dami-daming mga sundalong naipon si Gideon na ihaharap sa kanilang kalaban. Yun sa Book of Judges. Pero sa dami-dami na mga sundalo, sabi ng Panginoon, kung babasahin niyo sa aklat ng Judges, yung kwento ni Gideon, sabi niya, sobrang dami niyo. Ang tendency niyan, kapag magtagumpay kayo, ay sasabihin niyo na kaya kayo nagtagumpay dahilan sa marami kayo, malakas kayo. So ang ginawa ng Diyos kay Gideon, inutusan niya, sabi niya, go to the river. Una, sinabihan niya, sabi niya yung mga bagong kasal at yung mga natatakot, umuwi. So nabawasan, pero ang dami pa rin natira. So the last test na ginawa ng Diyos sa sundalo ni Gideon, ay sabi niya, pumunta ka sa ilog. Okay? Pumunta ka sa ilog, and then, ang mga sundalo na iinom na parang aso, huwag mo silang isama sa digmaan. At ang iinom gamit ang palad, yaon yung isasama mo sa digmaan. So, okay. So, yun yung nangyari. Ang mga nasama ni Gideon sa digmaan ay only 300. So, yung Spartan 300, maybe, kinopya dito sa kwento ni Gideon. Yung Spartan 300, hindi natin alam kung totoo yun or myth ba yun. Pero dito sa Gideon, so sa libo-libo, from thousands of soldiers na naipon niya to go to war, nabawasan, then yung last na test, ang nakapasa lang yung uminom by hand sa ilog, yun yung isinama sa digmaan. And he gathered only 300 soldiers. Kasi sabi ng Diyos, kapag magtagumpay kayo, ay maaari niyong angkinin na kaya sa kayo nagtagumpay because sa dami ninyo. Kaya pinabawasan pa, 300 na natira. Para makita ni Gideon na nagtagumpay kayo not because of your strength, but because of God's help. Yan yung sinasabi sa Zechariah chapter 4, verse 6, mga kapatid. At meron pa dito sa Psalm with 78 yata yun, or 72. Okay. Hanapin natin, mga kapatid. Okay, hanapin natin. Okay, yeah. Okay. Sa Psalm 20, verse 7, sabi dito,
Ang ginagamit ko na version mga kapatid is New American Bible, St. Joseph Edition. Okay. Psalm 20 verse 7 and 8, sabi niya, some rely on chariots, others on horses, but we on the name of the Lord our God. See? Ibig sabihin na hindi dapat tayo magmalaki sa harapan ng Panginoon. Katulad itong ginagawa ng Pariseo. If we wanted to be magiging pleasing tayo sa harapan ng Diyos, ay dapat taglayin natin yung kababaang loob. Hindi katulad ng ginawa ng Pariseo. Kaya nga sabi dito sa Luke chapter balikan natin mga kapatid. Sa Ebanghelyo, sa last verse 14, Luke chapter 9. Okay. Luke chapter 18. Okay. Luke chapter 18, verse 14. I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Yung nagpapakapataas sa kanyang sarili. Di ba? Ganun nangyari doon sa Tower of Babel, sa Genesis chapter 11, di ba? Gumawa sila ng Tower of Babel para, sabi niya, abutin natin ang langit. So, they wanted to reach heaven by their own capacity. Diba? Si King Nebuchadnezzar, kung babasahin natin, babalikan natin yung aklat ni Daniel, makikita din natin doon na si King Nebuchadnezzar ay nagpakataas din. Kaya binagsak siya ng Panginoon. Diba? Si Saul, si San Pablo, di ba? Nagpakataas din siya. Inusig niya yung mga manampalataya ng Panginoon Kristo. Inusig niya ang iglesia, ang simbahan. Di ba? Binagsak din siya ng Panginoon. And kahit titingnan natin yung mga kasaysayan sa buong mundo, lahat, kahit si Hitler, later on, bumagsak din. Ibig sabihin, mga kapatid, na ang Ebanghelyo ngayon, na-remind tayo, na we cannot boast, or we cannot, hindi tayo pwede makapagmataas sa harapan ng Diyos. Actually, merong parable na, meron pa ditong, meron pang parable na, Luke chapter 9 yata yun, ang sabi niya, yung parable ng mayaman, na sabi niya, ayan. Okay? Luke chapter 12. Di ba sa 12? Luke chapter 12, tama. Yung verses 16 to 21. Di ba? Ang mayaman, nagmataas na rin siya. Sabi niya, ayan. Napasira niya yung luma niyang warehouse, nagpagawa siya ng panibago. Di ba? Basahin niyo ito yung Luke chapter 12, verses 16 to 20. Di ba? Nung nagmataas siya, anong sabi sa kanya ng Diyos? Sabi niya, but God said to him, you fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Verse 21, thus will it be for the one who stores up treasures for himself, but is not rich in what matters to God. You see? Sabihin, hindi natin pwede ipagmalaki. Hindi tayo pwede magmalaki sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Na maaring mayaman ka ngayon, or malusog ka ngayon, or everything is in you. Hindi natin pwede ipagmalaki. Because
in an instance, in a blink of an eye, ay pwedeng mawala yan sa atin, mga kapatid. Kaya hindi natin pwede pagmalaki. Kahit yung kagandahan mo, or kagwapuhan mo, or ari-arian mo, yaman mo, we cannot boast that before the Lord. Katulad nitong kinakwento ng parable dito sa Luke chapter 12, verses 16 to 20. So, hindi tayo pwede makapagmalaki sa Panginoon, mga kapatid. As a matter of fact, tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga Katoliko, especially yung mga nagsaserve sa Panginoon, nagsalingkod sa Panginoon, dapat nakapattern ang ating pagkatao sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako kung paano kong tinutularan si Kristo. So, ibig sabihin, paano ba natin tutularan ng Panginoon sa Kristo? Okay? Sabi dito, 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Be imitators of me, sabi ni St. Paul, as I am of Christ. Tularan natin. San Pablo, katulad ng kanyang pagtutulad sa Panginoong Kristo. Ano ba dapat ang tularan natin sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid? Okay. Dito buksan niyo po sa Bible niyo, sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8. So, ibig sabihin, tayo ng mga tagasunod niya, ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, tayo ng mga Katoliko, we're supposed to imitate our Lord Jesus Christ. At ano yung dapat natin tularan sa Kanya? At ito yung sinasabi sa Philippians chapter 2, mga kapatid. Starting from the verses 5 up to verse 8. Okay? Ito yung dapat natin gagawin, mga kapatid. So Philippians chapter 2, verse 5 to the following verses, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo. Okay? You see? Magpakababa daw pala tayo. Ibig sabihin, let us be humble like our Lord Jesus Christ. So, hindi pwede na tayo ng mga naglilingkod, mayabang, mapagmataas, samantalang ating pinaglilingkuran ay nagpakababa, mapagpakumbaba. As a matter of fact, yan din yung description sa kanya doon sa Zechariah chapter 9, verse 9. Di ba? Tingnan ninyo, dumarating ang iyong haring mapagpakumbaba, nakasakay sa isang bisirong asno. See? Ang bisirong asno, hindi lamang kahulugan noon ay symbol of peace. He's not going to war, but it is also a symbol of humility. Kasi ano nga ba naman ang magagawa ng donkey? Ang ginagamit sa digmaan is kabayo, mga mola. So, ibig sabihin, as a believer, as a follower of the Lord Jesus Christ, we need to be humble like Him. At ito yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5. Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit, tignan magpakababa kayo tulad ni Kristo, Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masulurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. So you see, siya ay nagpakababa hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. You see that? So, ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, ay taglay-taglay natin talaga itong kababaang ito. We need to possess this kind of character, this kind of virtue, like our Lord Jesus Christ. Or else, hindi tayo compatible sa ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Di ba?
Ah, hindi na magiging compatible. Eh, yung master mo, mapagpakumbaba, tapos ikaw alalay, masyado kang mapagmataas. Di ba? Hindi pwede. Or else, ang mangyayari is, mapupulaan yung ating pinaglilingkuran, mapupulaan yung ating master. Sasabihin, di ba, kahit sabihin natin na, mayabang naman itong mga katulong na ito ng ang bait-bait ng amo niya, katulong niya masyadong di ba? Oh. So, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan na sa ating paglilingkod ay dapat taglay natin yung kababaang loob kasi yun yung kinalulugdan ng Diyos at yun yung ating pinaglilingkuran, ang Panginoong Kristo. Kaya nga mayroon pang verse sa Bible, actually memorize ko na ito noon pa man sa Mindanao. Sa Mindanao pa ako, bata pa ako. Sa 2 Corinthians 5:17, mga kapatid. Ang nakalagay doon, sa King James Version yata ganito ang pagkasabi. Sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, old things become new. You see? Sa Tagalog, alam mo kung babasahin natin sa Tagalog, sabi niya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. The term nakipag-isa means, ibig sabihin, kung ano ang Panginoong Kristo, ay ganon din dapat tayo. Hindi siya yung makipag-isa sa atin. Ibig sabihin, pag tayo yung makipag-isa sa Kanya, i-adjust, i-align natin ang sarili natin para magiging angkop tayo sa Kanya. I-align. Tayo yung mag-a-adjust. Hindi ang Panginoon ang mag-a-adjust para sa atin. Kaya nga tayo yung makipag-isa. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Ay, yung iba gusto ibig sabihin, pag tayo yung nakipag-isa, kung ano yung gusto niya, yun dapat yung susundin natin. Yun yung dapat masusunod, mga kapatid. Hindi tayo yung masusunod. Okay? Hindi tayo yung masusunod. Ang Panginoong Kristo, makipag-isa tayo sa Kanya. Siya mapagpakumbaba. So therefore, we, His followers, must be humble also. Kasi alam naman natin na one of the 7 capital sins is pride. Kaya hindi taglay ng Panginoon yan. Kasi ang pride is of the devil. At ang kumubok-kubabaw sa ugaling pride is Satan. Satan himself. Ibig sabihin, high-ranking devil. High-ranking devil ang meron ka kapag taglay-taglay mo yung pride. Mga kapatid. Contrary or contrast sa characteristic or attribute ng ating Panginoong Kristo. 7 capital sins, pride. At sa bawat 7 capital sins na yan, every sins sa 7 na yan ay may mga demonyong kumukubabaw. May nag-ooperate or may nagmamanipulate. So, if you are a follower of the Lord Jesus Christ, Catholic ka, naglilingkod ka sa Panginoon, Kristiyano ka, sabi mo Kristiyano ka, yet you still have that kind of attitude ng papagmataas, delikado yan, mga kapatid. Yan. Kung bakit, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, mas kinalugdan ng Panginoon yung nagpakumbaba. Of course, most possibly, yung tax collector na yun ay
pag-uwi niya, nagbago na siya. Okay? Hindi naman pwede na aminin mo lang na makasalanan ka, pero after that, wala ka pa rin babaguhin sa sarili mo, di ba? So, yung reminder ng Ebanghelyo ngayon sa atin, that we need to be humble. To be humble like our Lord Jesus Christ. Yeah. Yan yung challenge sa atin ngayon, mga kapatid. Na kinakailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kasi ang nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa. Okay. So, yan, mga kapatid. Okay. Tuloy ko na siguro that is maybe for the gospel reflection of today. Maya-maya ay may pupuntahan kami. Ang mahal na po ng gas ngayon, mga kapatid. Siguro ang lalakas na naman katulad ng pandemya, di ba? Bawal yung motor, angkas sa motor. Ang iba nag-bike, di ba? Ang daming bumili ng bike. So baka ngayon ay lalakas ang sale ng mga e-bike. Though there are some restrictions sa e-bike, no? Kung saan sa mga lugar may mga bawal na lugar. Pero siguro, kung sakaling mag-continue yung mangyayari ngayon sa Middle East, siguro yung restriction about sa e-bike ay baka tawag nito, hindi masyado higpitan ng gobyerno kasi there is a need na mag-e-bike kasi mahal nga ng gas. Sa amin dito sa Cainta, ang mayor ay nagsalita na siya na magkakaroon ng mga skeletal work, work from home. Maliban siguro sa mga embalsamador, no? Bawal ang work from home. Magagalit yung pamilya nyo. So, work from home. Para daw to ma-minimize yung energy consumption. So, yun sa Cainta. Meron nieto. So, magkaroon ng mga skeletal work. So, maaring sa mga kumpanya, ganun din yung mangyari. Or else, dapat i-subsidize na yung gasoline ng kanila mga empleyado. So, mga owners ng company na pinagtatrabahoan ko, Rising August, nag-hire ng mga babaylan para Lawrence. Anong purpose ng Lawrence nag-hire ng mga babaylan? Anong gagawin ng babaylan? Okay. Dati ako, Lawrence, nakatin ako ng seremonya dati ng babaylan. Dati, doon pa ako sa probinsya. Yung babaylan, may ritual siya na sumasayaw na may itak. Yan. Actually, na-post na yun sa Facebook eh. Ano bang company yun, Lawrence? Natural secret yun, hindi mo sasabihin. Pero anong purpose? Why they hired babaylan? Anong dahilan? Okay? Actually, yung mga company, lalo na kapag mga hindi naman talaga mananampalataya may-ari, is ganun yung gagawin nila. Gagawa sila na. Kaya nga maraming mga company or even mga malilit na tindahan, instead na lumapit sila sa Panginoon, ngay hahanap sila ng other means. Okay? Other means para mag-prosper sila. Para mawala yung accident sa company. Ayun nga, kumbaga parang kung sa ating simbahan, lalo na yung mga Lawrence, sir,
ah, parang ano yan, parang pinadeliverance niya yung company niya using yung mga mediums gamit ang mga espiritista. Lawrence, ginagamit niya yung ganon. Kasi yung mga company na yan, ayaw nila mag-submit sa Panginoon. Kahit sa atin, kaya nga maraming pumupunta sa albularyo, kasi ayaw nila lumapit sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, pag lumapit ka sa Panginoon for protection, ay may require si Lord, magpakabanal ka. Magpakabanal ka. Di ba? Tuwing may patawarin ng Panginoon, di ba? Yung babaeng nahuli sa pagkikapid. Sabi niya, humayo ka na at huwag magkasala. And in other passages pa, sabi niya, humayo ka na at huwag magkasala upang baka lalong higit pang mas masahol pang mangyayari sa iyo. Yun sasabihin ng Panginoon. So babaylan kasi o sa espiritista o sa albularyo, lalapit ng tao, wala namang sasabihin yung albularyo na ganun. Sasabihin na ng albularyo, bibigyan lang niya ng habak. Ay suot mo to, magdadasal ka ng ganitong oras, ganitong araw. Ito yung mga orasyon. Pero, hindi nila alam that they are opening a wide door sa demonyo para atakihin sila. Yun yung sinasabi ng mga exorcist, Lawrence. Hindi nila alam yun. The same with us. Halimbawa, lumapit ka sa albularyo. Instead na lumapit ka doon sa sacrament ng simbahan, sa sacrament of anointing of the sick kapag may sakit ka, or sa exorcist. May mga exorcist po tayo sa simbahan. So, once na kahit tayo, experience ni Lawrence sa company nila, kasi ayaw nung may-ari mag-submit sa Panginoon. Kasi kung hindi naman talaga mananampalataya yun. So yung kanilang protection, manggagaling dun sa babaylan na yun. Bibigyan sila ng mga habak-habak. Bibigyan sila ng mga estatwa, ng mga kung ano-anong bagay, amulet. Pero yun ay nagiging doorway or nagiging entrance door ng demonyo sa buhay natin. Kahit tayo ng mga individual, once na lumapit tayo sa mga albularyo, sa mga espiritista, bibigyan ka ng habak. Wala siyang require sa'yo. Magbigay ka lang, halimbawa maghandog ka lang ng hayop doon sa gubat, ng puti na manok or puti na baboy, and then pera, and then bibigyan ka niya ng habak, orasyon, protection, yun lang. Pero hindi nila alam na nagiging doorway ng demonyo, lalo yun, para magkaroon ng foothold ang demonyo sa buhay mo. Okay? Yan yung sinasabi ng exorcist, and by experience, totoo yan. Kahit yan yung laging kinukwento ni Father Darwin Gitgano, sundan niyo si Father Darwin Gitgano, or sa punto for punto, si Pananampalataya at Katwiran, si Brother Wendell Talibong, dito naman sa Archdiocese of Manila, si Father Francis Sequia, Jose Sequia. Di ba? Maghanap kayo ng books ni Father Jose Sequia sa mga Saintful Bookstore. Makikita niyo yan, mga kapatid. Once we engage into occultism, spiritism, oo, nasabi ni Lord, Sir, na-violate din nila yung first commandment. So, totoo yun. Kasi nakalagay yan sa Catechism of the Catholic Church na 2116 hanggang 2117. Nakalagay yan doon sa Catechism of the Catholic Church 2116 and 2117. At doon sa summary, doon sa Catechism of the Catholic Church 2138, nakalagay doon na yung pagkuhan mo sa lapit mo sa superstition is a departure from a true worship of true God. Okay. Kaya nagiging doorway yon ng demonyo. Kaya meron kaming kakilala na actually dito nangyari sa amin yon. Nung nagsimba siya, nagtaka daw siya kasi bakit parang gumagalaw yung upuan.
hanggang sa siguro inadvisean siya na ng pamilya niya pumunta doon sa Leyte yata or sa Siquijor ba yun? Sa Samar, Leyte, somewhere in Visayas, doon sa area na yon. Of course, pagbalik niya, okay na siya. At sigurado ako may mga binigay sa kanya. Maaring nakalagay sa katawan niya. Pero lately, anong nangyari, mga kapatid, na found out yung anak nila may problema sa utak. Nagkaroon ng parang akala nila tumor or ano, pero praise the Lord na hindi naman naging tumor. And then lastly naman, mayroon ng kailangan yung another test ay kailangan makuhanan siya ng 10 years old, try to imagine. Makuhanan siya ng fluid sa backbone para ma-determine kung ano yung nasa utak niya. Pero praise the Lord na hindi na natuloy. So, through the prayers na nangyari. So, ganun, mangyari mga kapatid. Kahit si Brother Wendell Talibong, marami na ako narinig. Once the parents, kahit ako personally, na-experience ko, once the parents or your ancestors is involved in occultism, darating ang araw na isa sa mga anak mo or one of the member of the family ay mapoposes. Kaya kapag meron kang pamilya na na-engage sa occultism, sa mga espiritista, sa mga baylan, o kung sa ano mga paniniwala not related or hindi makakatolikong paniniwala, dapat i-advance mo na. Pumunta ka na sa exorcist. Sabihin mo, Father, ganito kasi yung pamilya ko. And I don't want to be involved. Dapat cut yung, tinatawag na unholy ties. Meron kang unholy ties, kapatid. Magkakaroon ng unholy ties sa pamilya mo. Ako personally, nung high school ako, nung fourth year high school ako, I ran, kahit last subsection ako, I ran for Student Body Council President. At isa sa plataforma ko, galing, no? Ang plataforma ko, kapag manalo ako, dapat once a month, sa school natin magkakaroon ng misa. Ngayon, yung nanalo, si Roger, nagiging doorway siya. Yung idolatry, of course. Idolatry is evil himself. Kasi ang sinasamba mo mismo dun ay ibang Diyos. So, evil yun. Yung sinasabi, kahit sabihin mo mga ikanganto, mga duwende, mga kaluluwa kuno na, that is, ganun lang yun, sinasabi, pero that is evil. 2 Corinthians 11:14, huwag ninyong pagtakhan sapagkat ang demonyo ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. He will disguise. Okay. So yung karanasan ko, yung sinasabi ko nga sa inyo, once na, tayo mga kapatid, once na tayo ay once tayo ma-engage or your family is nag-engage sa mga ganyan, paniniwala, occultismo, espiritista, mga albularyo, mga pamahiin, may attachment yan, may tinatawag na unholy ties sa inyo. Kung yung pamilya mo yung ganun, lalo na kapag may albularyo sa pamilya mo, dati, huwag kang magiging kampante, mga kapatid. Dapat pumunta ka na sa exorcist, sa Catholic exorcist ng diocese ninyo. Ay, Nathan. Hello, Nathan, kamusta? Ay, meeting tayo bukas, Nathan, ha? Pumunta ka. Okay. Okay. Once na
Sabi nga sa inyo, once na involved yung pamilya nyo sa espiritista, sa mga occultism, tuwing August niya ito ginagawa. Baka meron serong certain, sabi ni Lauren Sir, tuwing August daw nila ginagawa yung parang ginagawa ng babaylan. Parang ano yan eh. Yan yung ginagawa nila, Lawrence, is parang instead na exorcist yung tatawagin nila, babaylan yung tinatawag nila. Kasi parang nag-exorcise yung style ng babaylan. Kasi yung instead na exorcist yung tatawagin nila, babaylan yung gagamit, yung nilapitan nila. Pero, hindi yan kapangyarihan na galing sa Diyos. Hindi yan kapangyarihan na galing sa Diyos, Lawrence. Ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Kasi sabi ko nga sa iyo, kapag lumapit sa Panginoon, the Lord will require us of something. Magpakabanal. So sabi ko nga sa inyo, ito ang experience ko. Nung tumakbo ko ng student council, hindi ako nanalo, si Roger nanalo. Tapos, si Roger, may proposal siya at sinangayunan ko na nagkagulo sa siya school. Sabi ko dapat once a week may free uniform ng mga estudyante. Mr. Lonnie, I am not a pastor, Lonnie. But may God bless you kung ano man yung concern mo. You can message me kung ano yung concern mo. I can pray for it. Medyo masipag naman tayo manalangin. I-message mo sa akin kung ano yung specific concern. Okay? So, yun yung nangyari mga kapatid na nagkagulo sa school kasi nag-propose kami ng 1 day na pre-uniform sa school. Inayawan ng mga school teacher at principal kung magkaroon ng free uniform, baka maka-infiltrate yung mga hindi estudyante. Magkakaroon ng kaguluhan sa school. Pero natin, may ID naman, di ba? Okay, then, ang nangyari ay alam mo ang ginawa ng school? Kinuha or inadapt nila yung plataforma ko sa Fostery. Na kung ako manalo, ipopropose ko na magkakaroon ng misa once a month sa school. Nagkaroon ng misa mga kapatid sa school. Alam nyo nakwento ko na ito several times. Pero of course, marami namang hindi nakakarinig pa nito. May God grant me good work and good health. Amen. Sige, may God bless you sa prayer request ni Mr. Lonely, mga kapatid. Saka, Mr. Lonely, palitan mo na yung pangalan mo kasi parang, that is declaration mo yan eh. Remember na there is a power in the confession. Life and death is in the power of the tongue. That is in Proverbs 17:22 kung hindi ako nagkakamali. So, dapat palitan mo yan. Dapat ng positive, not negative. Okay? Sa Proverbs 17:22 yata yun, life and death is in the power of the tongue. So therefore, palitan mo yung from negative, palitan mo ng positive confession. Sir, paano ko maipasa itong practice nito sa kanilang mga apo at susunod na generation nila? Mababasa mo yan doon sa Exodus chapter 20 verse 5, Lawrence. Na kapag ganun, may problema sa kanilang pamilya. Kasi yun yung pagtalikod nila sa Panginoon yan eh, pag-aayaw. At ang sabi dito, sa Exodus chapter 20 verse 5, nakalagay dito, ang bigat nito. Sabi niya, okay, kasi idolatry nga yan eh. Di ba sinasabi mo that falls on idolatry? Okay, sabi dito. So verse 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanigmuguin.
parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak at hanggang sa ikaapat na salinlahi. So you see, I will visit their, sa English, basahin natin lang. For I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting punishment for their fathers' wickedness on the children of those who hate me, down to the third and fourth generation. Kasi pag-ayaw nila yun sa Diyos, instead na lumapit sila sa Panginoon, yun yung ginagawa nila sa albularyo pupunta, sa baylan na pupunta. Yung exorcist nila, babaylan. May problema talaga yan. Yung nga yung kinukwento ko, di ba, nagkaroon ng misa sa amin sa school. Nung nagkaroon ng misa sa school, pagdating ng consecration, doon nangyari yung maraming na-possess. Ay hindi pa uso noon ng Jessica Soho. Hindi pa nila alam yun. Wala namang kami nga dati nakikinood lang kami ng TV sa kapitbahay namin, sa school sa mga kaibigan namin, sa mga Gatso family. Nakikinood lang kami. Wala pang Jessica Soho pa noon. Alam niyo yung mga na-possess nung during sa consecration, takot yung mga demonyo nagtakbuhan. At habang nagtatakbuhan yung mga demonyo, kung sino yung masagi nila, yun yung mga na-possess more than 20. At yung mga na-possess, ang history ay ganito. Dalawa doon, kapitbahay ko. Dalawa doon, kababayan ko, isa kapitbahay ko. Hindi niya ito panonorin, hindi niya tatagain to. Video na to. Alam nyo bakit? Yung kapitbahay ko, yung lula niya, albularyo, mananawas, manggagamot. May mga bulong-bulong. Yung ikalawa actually, nagkaroon ako ng connection. Kasi yung tita niya, napangasawa ng pinsan ko. Ang lola nun, albularyo din. At yung isang na-possess, kaklase ko sa section namin. Bago siya na-possess, parang ganun din ang kwento sa pamilya niya. As a matter of fact, parang lumapit na siya before sa albularyo. At meron siyang habak-habak. So you see, yung istorya nila, may similarity. Kaya nga kapag ang pamilya mo, before, ito hindi to joke, try nyo i-research, tingnan nyo i-search yung, alamin nyo yung sinasabi ko kung totoo ba o hindi. Na once meron kang pamilya na nag-practice ng mga bagay na hindi makakatolikong paniniwala, yung espiritista, mga albularyo, mananawas, mga babaylan, mangkukulam, manggagaway, mambabarang, merong po yung spiritual influence sa inyong mga kapatid. May spiritual influence yan. Okay. May effect yan sa pamilya, katulad nung nakwento ko sa inyo. Sabi ni Lawrence, sabi niya, sir, nag-suggest ako noon na magtayo ng sabi sa company tapos hindi nila sinangayunan yung suggestion. Natural, kontra sa paniniwala nila Pero natural, kumbaga parang choosing between two powers. Inayawan nila yung Diyos. Inayawan nila ang Diyos. Versus, lumapit sila sa lesser power. Ang pinagkukuhaan ng demonyo, sabi nga ni Father Darwin, masakit magsalita Sabi niya, ang mga albularyo, pare ng demonyo. Marami na po mga albularyo ang sumuko kay Father Darwin. Kasi nung nakipagkonfrontahan sila, napossess sila. Ibig sabihin, nagpapatunay lamang, nagpakita ng totoong kulay, yung demonyo, na yung albularyo is not of God.
Hindi nila sinangayunan kasi kontra nga doon sa ginagawa nila. May parcel na lumabas. Okay. Yun. Yun yung Lawrence kung bakit nila ayaw. Ayaw nila sa magpatayo ng chapel. Sabihin, inayawan nila si Lord. Gusto nila yung ibang espiritu. Pero kung papipiliin tayo, dapat piliin natin si Lord. Kasi di ba yung sa 1 John chapter 4, greater is He that is in me than he that is in the world. Di ba? Kinakanta pa natin yan sa kanta ni Steve Cuban, di ba? Sa 1 John chapter 4. So anong pipiliin natin? Dapat piliin natin ang Diyos. Hindi yung lesser power. Or hindi natin pwede pagsama-samahin. Yung iba pinagsama-sama di ba? Yung altar nila, meron ng pusa, meron pang Santo Niño. Ano ba talaga? Para kang sakang. Namamangka ka sa dalawang ilog. Ito sa 1 John chapter 4, Sorry rito. So 1 John chapter 4, verse 4. Ito sa English, Sabi natin, Lawrence, sa English. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, instead na pumunta tayo sa Catholic Church, sa mga exorcist natin, pupunta tayo sa albularyo. Na pagdating na araw, actually, once na pumunta tayo sa albularyo, we are opening a door to the devil. So 1 John chapter 4, verse 4. Okay? You belong to God, children, and you have conquered them. For the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ayun. Freemason yun. Yun nga. Tapos yung father ng mga owners is a Freemason. Kaya, ikaw din, Lawrence, kaya kailangan mo lagi magkuha ng cleansing. Every afternoon or bago ka matulog, mag-pray ka ng cleansing prayer. Lalo na kung andyan ka pa rin sa company. Tapos breaking unholy ties, tapos cleansing prayer. Kasi ang Freemason, you can't be Catholic if you are Freemason. Hindi ka basbasan. Hindi ka mabasbasan kapag identified ka as Freemason. Ang bishop doon sa Pampanga ba yun? Yung Mason na namatay, hindi niya binasbasan. Okay? Tsaka, alam mo, one time, Lawrence, na nagdasal ako nung kay Father, kay Father Chadri Ferger, doon sa St. Michael, just sa St. Michael Deliverance Prayer. Meron sa, online St. Michael Deliverance Prayer. Parang gano'n, St. Michael, hanapin ko kung anong kanyan. Nung deliverance sa Freemason, about sa Freemason, ang haba ng prayer na mga i-denounce mo kapag involved ka sa Freemason, every degree. Okay, hanapin ko Okay. Ayun. Okay. St. Michael. Okay, hanapin ko. Nung nabasa ko yung deliverance prayer against sa Freemason, Lawrence, grabe. St. Michael. Ang haba. Deliverance.
ang sa Google, Michael, ito, Lawrence, sabi niya, ang ano niya, Saint Michael Center for Spiritual, Saint Michael Deliverance Prayers. Kaya nga, sabi ni Sir Lawrence, sabi niya na, Sir, natali ako sa mga ginagawa nila. Yun kaya nga, every afternoon, dapat, i-break prayer mo yung, i-break mo yung unholy ties, tapos, i-break mo yung unholy ties, kasi kung dyan ka parang connected, tapos cleansing prayer, tapos, i-practice mo na rin yung parang, kasi di ba nagiging source of income mo galing sa company nila na nagpa-practice ng ganun. Dapat yung break mo rin yung seal and consecration. I-break mo yung seal and consecration. Every kumain ka dapat, kasi dyan nagiging source of income mo, di ba? Para makabili ka ng pagkain. Ako, by now, sinusunod ko na yung sinasabi ni Father Darwin. Kasi, di ba, plus yung mga pagkain natin, tinatawag na haram. Tinatawag na halal. So every kapag mag-pray kami, ay ganito ako mag-pray. I break any seal and consecration of this food by the power of the name of the Lord Jesus Christ and His most precious blood. Amen. Tapos ako mag-pray ng, bless us, O Lord, and this thy gifts you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Yan. So dapat i-practice mo na yung mag-ano ka sa exorcist, lalapit ka. Pero siguro, ako yung masasuggest ko sa'yo, pray mo na yung lagi yung prayer of cleansing prayer every afternoon, tapos breaking unholy ties, tapos i-pray mo yung breaking seal and consecration. Kasi nagiging source of income mo sa company na nagpa-practice ng ganun eh. So may mga unholy attachment yun sa'yo. Hindi ko alam, hindi mo pa nasabi kung ano may experiences mo pa. Though ikaw, nag-suggest ka na, nagkaroon ng chapel sa kanila, pero ayaw nila. At least you are doing something. Kaso lang, kung baka mamaya, sumasali ka dun sa ceremony. Most possibly, ay sabi nila, Kaway, Tara, shot po tayo. Hindi ako mahilig mag-shot, Kaway eh. Hindi ako mahilig mag-shot. Okay. Sabi ni Lawrence, Sir, parang ako lang ang concerned nito kahit ng lahat ng mga empleyado ng company at alam ito. Kasi hindi nga nila alam yung gravity ng attachment. Tapos nagiging source of income nyo, tapos ipapakain nyo sa pamilya nyo. Natural, may effect yun. Kaya nga suggest ko sa iyo, gawin mo yung breaking the unholy ties regular, breaking unholy attachment, then breaking seal and consecration ng mga pagkain or whatever. Tapos yung cleansing prayer, online you can find that Catholic, ipag-research mo Catholic cleansing prayer, Catholic breaking unholy ties, or bumili ka na lang ng aklat ni Father Jose Siqueira. Andun yung mga prayers doon. Ayan din yung sinasuggest ni Father Darwin. And then yung kay Father Chad Referger na aklat. So, dalawa yung sa akin. Pero may mga updated na book si Father Jose, volume. Hindi ko alam pang ilang volume na yon. Yung volume 1, meron ako ng volume 2. Yung later version, kasi kompleto na yon eh. Yun yung gamitin mo. Kasi para, for the sake of your family, baka hindi ko alam kung ano yung mga experiences mo by now sa family mo. Hindi ko alam. Pero sigurado ako, mayroong mga may mga manifestation, may mga unholy attachment kasi eh. So, bilang tatay, bilang ikaw yung padre ng pamilya, you have the authority over your family. So, ikaw na yung mag-advance ng gagawa ng action. Kasi sabi mo nga,
yung company na yan, kapag may ritual sila, baka mamaya kasama kayo, andun kayo. Di, natural. Andun yung influences. Bagamat alam ng Panginoon na kontra yung kalooban mo. Pero, natural. Lalo lang ikaw kumukontra, ikaw lang yung umaayaw doon, ay natural. Yung harassment ng demonyo, most possible yun, Lawrence. So, dapat i-advance mo na. Ikaw na yung i-protect mo na yung sarili mo at pamilya mo. Kasi mahirap yung harassment eh. Okay? So, yan mga kapatid, ang ebanghelyo kanina pinag-usapan natin. Kaso lang si Lawrence ay nag-raise ng concern na nagtatrabaho siya sa isang company na ang mga ancestor na may-ari ay mga Freemason at nagpapatawag ng babaylan at gumagawa ng ritual sa kanilang company instead na lumapit sa mga exorcist sa Catholic Church for deliverance ng company nila, ay sa babaylan sila lumalapit. So yun yung tinatalakay natin, yung pinag-uusapan natin na base sa maliit nating kaalaman na sinasuggest natin kay Lawrence na hanggat maaari ay ikuha niya yung sarili niya, protectionan niya. So yun nga, sabi ko Lawrence, bumili ka nung ito. Yan. Sa online meron ito, pero may later version nito. Pang ilang volume ito, hindi ko alam kung volume to. Revised edition na to. So better na magkaroon ka nito ng later edition para mas mainam, para makita mo doon, mabasa mo doon yung mga sinasabi na ni Father Jose Siquia. Si Father Jose Siquia, siya yung chief exorcist ng Archdiocese of Manila. Siya yata yung pinaka-president ng PACE, Philippine Association of Catholic Exorcists. So better na magkaroon ka nito para at least may kaalaman ka dagdag at magagamit mo from time to time. Especially nandyan ka pa rin sa company na yan, sa kumpanya na yan. So yung tinatawag na influences ng ginagawa ng kumpanya ay sakop kayo lahat. Especially kung pinapa-attend kayo ng seremonya ng babaylan. So andun yung iwasan para ma-protectionan mo yung pamilya mo against any harassment of the devil. So much better siguro lumapit ka doon sa exorcist ng malapit sa diocese ninyo. Saan ka bang diocese, Lawrence? Kung dito sa diocese ng Pasig, kung sa diocese ka ng Pasig, pwede malapitan si Father Daniel Estacio sa Manila, si Father Jose Siquia, si Father Wilson Cabading. Sa Novaliches, si Father Father Nonito, yung mahabang hook. Saka sa Cubao is si Father Jojo Sirodo. Sa Rizal ay si Father Jeffrey Quintela. Kasama niya doon si Father Racbert Dos. Yan. Yun yung mga lalapitan mo. Okay. So, God bless you, Lawrence. Ikaw ng bilang concern at alam ko may alam ka. Talagang hanggat maaari, kumawala ka. God bless sa iyo. And after nitong usapan natin, I need to pray yung cleansing. Kasi yung harassment ng alam ko na kapag nag-uusap tayo ng mga ganitong bagay, talagang andun yung harassment ng kalaban. Okay? Sige. At the same time, mataas na ngayon sabi ko nga sa inyo, baka tataas na naman ang sale ng bike at saka ng e-bike. Kaso lang, pag e-bike naman, tataas din yung kuryente natin. So, pero, yun nga, kailangan talaga nating gawin hanggat maaari na makatipid tayo, mga kapatid. So, maybe that is by now, Lawrence.
kung nandyan ka pa, i-message mo na lang sa akin yung iba pa para maisama kita sa prayer. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us always. And pagpalain naman tayo ng Panginoon despite na karoon ng mga crisis ngayon. Apektado tayo. Mataas ang gasolina. And alam naman natin na pag mataas ang gasolina, everything is kasunod yun. Mga pagkain, lahat-lahat ay apektuhan ng presyo. Mga kapatid, mga pagkain especially. Ang gulay, dati nang mataas na nga, lalo pang tataas. So, di ba? So, and as we end, we pray that the Lord's protection, may God, oh God, we pray the cleansing power, the most precious blood of your Son Jesus, be upon us, purify us, and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet, and let this blood penetrate to the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit you have come in contact with during the course of this day, during the course of intercession, anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit. Dear Saint Michael, the Archangel, protect us both body and soul from the evil one, his followers, and anyone who would affruits us with malicious intent. Protect us, our bodies, and our cars as we travel about in our daily activities, especially today. Protect us, our bodies, our homes, our properties, and possessions from all demonic retaliation. Father, if there are unholy angels in, on, near, or around us, we nail and hold them fast and silence them. We decommission, bind, and encapsulate them through the fire of the shed blood of your Son, Jesus Christ. We bring them to your presence immediately, Lord, to deal with as you see fit. May you fill any empty spaces and lonely places within us with your love and your light. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom, mga kapatid. That is by now. Bless to those who like this live, 184, yung mga nag-follow, at saka yung Lawrence at yung humingi kanina ng panalangin. Lahat ng concerns natin ay pagpalain naman tayo, gabayan at patnubayan ng Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. And that is by now, signing off, my dear brothers and sisters.